Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Kayang-kaya ng Pilipinas na makamit ang upper middle income economy status sa simula ng bagong dekada basta't walang hadlang sa economic reforms at mananatili ang fiscal policy support ayon sa mga lider sa business sector at sa academe. Reaksyon ito sa pag-aaral na inilabas ng Australia-based ANZ Research kung saan sa pagtataya nito maaabot ng Pilipinas ang World Bank o WB threshold para sa upper middle income economies sa taong 2031. Sa isang panayam, sinabi ni International Chamber of Commerce Philippine Committee Director General Jesus Varela na positibo itong kaya ang 7-year timeframe hanggat magpapatuloy ang pagtutulak ng pamahalaan sa ease of doing business. Umapila si Varela sa Administrasyong Marcos na lalo pang paigtingin ang mga programa na makakapagpababa sa bayarin sa elektrisidad dahil pangunahing hadlang ang mataas na electricity rates sa panibagong mga pamumuhunan. Ani Varela, mainam ding tutukan ng pamahalaan ang bureaucratic red tape. Nabanggit nitong kinausap siya ng ilang Korean investors at nagpahayag ng interes sa pamumuhunan sa domestic power sector, partikular sa nuclear energy. Ngunit anya, hinihintay pa ng mga ito ang tagubilin ng pamahalaan kung paano magpatuloy dahil sa nauna ng desisyon na isama ang nuclear power sa energy mix ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa ang pamahalaan na harapin ang potensyal na mga suliraning dala ng tumaas na inflation sa 3.4% nitong buwan ng Pebrero mula sa 2.8% sa buwan ng Enero ngayong taon ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay sa tulong ng matatag na fiscal at monetary policies. Mananatili ani DTI Secretary Alfredo E. Pascual ang pamahalaan sa balancing approach nito sa economic management kung saan pasisiglahin ang ekonomiya habang tinitiyak ang pagiging stable ng mga presyo ng bilihin. Dapat din ani Pascual na unawain ang kasalukuyang inflation rate sa konteksto ng mas malawak na dynamic global at domestic economic environments. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA ng 3.4% inflation noong nakaraang buwan dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pagkain lalo na ang bigas. Tiniyak naman ng ahensya na pasok pa rin ang inflation rate sa target ng pamahalaan na nasa pagitan ng 2 hanggang 4% ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinasimula ng National Economic and Development Authority o NEDA at iba pang ahensya ang diskusyon sa potensyal na pagpapalawig ng Executive Order o EO12 Series of 2023 upang isama na rin ng e-motorcycles at hybrid vehicles. Naging epektibo noong ika-20 ng Pebrero ng nakaraang taon, ang EO12 ay pansamantalang binawasan ang rates ng import duty sa ilang electric vehicles o EVs at parts at components ng mga ito sa loob ng 5 taon. Sa isang pahayag, sinabi ng NEDA na nakasaad sa Section 2 ng EO na kinakailangang rebyuhin ang EO pagkatapos ng 1 taong implementasyon. Hihilingin sa Tariff Commission na magsagawa ito ng public hearing para rito. Hinimok ng NEDA ang mga interesadong parties na makilahok sa public hearing at ibahagi ang kanilang mga saloobin. Sa ilalim ng EO12, pansamantalang mare-reduce sa 0 sa loob ng 5 taon ang mga taripa sa mga units ng ilang EVs tulad ng passenger cars, buses, minibuses, vans, trucks, tricycles, scooters at bicycles. Ngunit hindi kasama sa EO ang hybrid type EVs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang ating balitang negosyo at kalakalaan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.